Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap, pag-ibig at mga pagsubok. Sabi nila, ang tahanan ay isang paraiso. Ngunit paano kung ang paraisong pinapangarap mo ay isa palang napakagandang hawla at ang anghel na inakala mong magiging tagapagbantay mo ay siya palang demonyong unti-unting sisira sa'yo? Halina't sabay-sabay nating buksan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Bituin sa Karimlan. Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang kulog sa katahimikan ng Villa Amihan. Para sa 6 na taong gulang na si Tala de Villa, ang tunog na yon, ang hudyat ng katapusan ng mundo. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa mga piraso ng mamahaling florera na ngayon ay nagkalat sa makintab na sahig na gawa sa nara. Isang sandali lang ang nakalipas, masaya niyang hinahabol ang isang paru-parong na ligaw sa loob ng kanilang mansyon. Ngayon, ang paru-paro ay nakalipad na palabas ng bintana at naiwan siyang harapin ang bagyong paparating. Anong ginawa mo? Ang boses ni Halina, ang kanyang madrasta, ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon, malamig, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan itong lumapit mula sa kusina. Ang bawat hakbang ng mamahalin nitong sapatos ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Tala. Ang nangiti sa mga labi ni Halina kanina habang kausap ang kanilang hardinero ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang blankong ekspresyon, isang maskarang walang emosyon na mas kinatatakutan ni Tala. Tita Halina. Hindi ko po sinasadya, nauutal na sabi ng bata. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Yung paru-paro po, Hindi pinansin ni Halina ang kanyang paliwanag. Ang mga mata nito ay nakatutok sa basag na florera bago dahan-dahang umangat at tumitig sa mga mata ni Tala. Sa isang iglap, ang malamig na maskara ay nawala at lumabas ang tunay na Halina. Isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam. Mabilis nitong hinablot ang braso ng bata. Hindi ito malakas, ngunit ang diin ng kanyang mga daliri ay parang bakal na bumaon sa balat ni Tala. Hinila niya ito palayo sa sala, palayo sa mga mata ng mga kasambahay na maaring makakita. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang tatakbo-takbo sa loob ng bahay? Ang bulong ni Halina, ang bawat salita ay may kasamang lason. Isa kang pabigat, isang sakuna na naghihintay mangyari. Nasa pasilyo na sila patungo sa silid ng bata, kung saan walang mga kamera, walang mga saksi. Kinagat ni Tala ang kanyang labi para pigilan ang paghikbi. Alam niyang mas magagalit si Halina kapag narinig siyang umiyak. Ang sakit ng pagpilipit nito sa kanyang braso ay wala pa sa sakit ng mga salitang tumatagos sa kanyang murang puso. Nang makarating sila sa pinto ng kwarto, binitawan siya ni Halina ng may kasamang tulak. Napasubsob si Tala sa sahig. Bago pa siya makabangon, lumuhod si Halina sa harap niya. Ang magandang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Makinig ka sa akin, Tala, sabi nito sa isang tinig na halos hindi marinig. Ang florerang yon ay napakahalaga sa daddy mo. Kapag nalaman niyang sinira mo, malulungkot siya ng sobra. Ayaw mo namang malungkot si daddy, di ba? Umiling si Tala, ang mga luha ay malayang tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Good, ngumisi si Halina. Kaya ito ang mananatiling sikreto natin. Pero dahil kailangan mong matuto ng leksyon, inangat ni Halina ang kamay nito at kinurot ng madiin ang singit ni Tala. Sa parteng hindi makikita, kahit nakapalda siya. Napasinghap ang bata sa sakit, ngunit tinakpan agad ni Halina ang kanyang bibig. Shh!
Walang iiyak, walang magsusumbong, dahil kung gagawin mo, sasabihin ko kay Daddy na sinadya mo itong sirain at mas malala pa rito ang gagawin ko sa'yo sa susunod. Binitawan nito ang bata at tumayo. Inaayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na ringtone, ang kantang itinakda nito para sa mga tawag mula kay Alon. Agad nagbago ang anyo ni Halina. Ang demonyo ay nawala at ang anghel ay bumalik. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sinasagot ang tawag. "Hello, mahal! Kumusta ka na dyan?" Ang boses niya ay puno ng paglalambing, malambing at malumanay. Naglakad siya pabalik kay Tala at umupo sa tabi nito. Inakbayan ang nanginginig na bata. "Okay lang kami dito, syempre. Actually, katabi ko ngayon ang prinsesa natin. Miss na miss ka na raw niya." Habang sinasabi iyon, ang kamay ni Halina na nakaakbay kay Tala ay pasimpleng kumurot muli sa braso nito. Isang paalala na manahimik. Ngumiti si Halina sa bata. "Gusto mong kausapin si Daddy?" Tumulo ang luha ni Tala habang tumatango. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbong ang lahat. Ngunit ang takot ay parang kamay na bumubusal sa kanyang lalamunan. Inabot ni Halina ang telepono. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Ang boses na pinapangarap niyang marinig gabi-gabi. "Hello, my star? Kamusta ang baby ko?" "Di, Daddy." Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Ang boses ay basag at nanginginig. "Hey, why are you crying? Pinaiyak ka na naman ba ng tita Halina mo sa sobrang pagkamis sa akin?" Biro ni Alon. Naramdaman ni Tala ang paghigpit ng hawak ni Halina sa kanyang balikat. "Oo po, Daddy. Miss na miss ko na po kayo." Ilang sandali pa silang nag-usap bago nagpaalam si Alon. Pagkababa ng tawag, agad binitawan ni Halina ang bata. Ang matamis na ngiti ay naglaho. "Magaling," sabi nito. "Ngayon, pumasok ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggang hindi kita tinatawag para sa hapunan. At linisin mo yung mukha mo. Ayokong makakita ng kahit isang bakas ng luha." Tumayo si Halina at iniwan si Tala na mag-isang nakaupo sa sahig. Dahan-dahang tumayo ang bata at pumasok sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, pumunta sa banyo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Doon, sa kanyang braso, nagsisimula ng umusbong ang isang kulay ubeng marka, parang isang bulaklak ng kasamaan na itinanim ng kanyang madrasta. Kinuha niya ang maliit na litrato ng kanyang tunay na ina mula sa ibabaw ng kanyang mesa. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Mommy, sana po nandito ka," bulong niya sa hangin. "Natatakot po ako." Samantala, sa sala, abala si Halina sa pag-text. Isang mensahe ang pumasok mula sa numerong nakasave bilang D. "Asan na ang pangako mo? Mauubos na ang pasensya ko." Napabuntong hininga si Halina. May halong inis at kaba. Nagreply siya, "Malapit na, huwag kang atat." Ilang saglit pa, nagpa siyang tawagan ang numero. Lumabas siya sa hardin kung saan walang makakarinig. Nakatayo si Tala sa may pinto ng kanyang silid, bahagyang nakaawang. Umiinom siya ng tubig nang marinig niya ang boses ni Halina mula sa labas. Mahina ngunit sapat na para marinig. "Oo na," sinabi ng relax ka lang. Iritadong sabi ni Halina sa kausap sa telepono. Perpekto ang lahat. Konting tiis na lang. Isang malaking hirit pa kay Alon at atin na ang mundo. Hindi naintindihan ni Tala ang ibig sabihin ng isang malaking hirit. Ngunit naramdaman niya ang lamig sa mga salita ni Halina. Naramdaman niya ang panganib. Ang bagyong paparating ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa kanilang lahat. At siya ay nasa gitna nito, nag-iisa sa dilim. Sa kabilang dako ng mundo,
Sa loob ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, nakatanaw si Alon de Villa sa mga ilaw ng syudad na parang mga bituing nagkalat sa lupa. Ang malamig na salamin ng bintana ay hindi kayang palamigin ang init ng tagumpay na nararamdaman sa loob ng conference room. Katatapos lang ng pinakamalaking business deal sa kanyang karera. Palakpakan, kamayan, papuri. Nakangiti siya, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Isang pakiramdam ng pagkukulang ang bumabalot sa kanya. Isang anino sa gitna ng maningning na tagumpay. Para saan ang lahat ng ito kung wala naman siya sa tabi ng nag-iisang bituin ng kanyang buhay? Ang bawat minuto na malayo siya kay Tala ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Congratulations, Alon! This is a game changer! Bati ng kanyang business partner, isang Amerikano na may malapad na ngiti. Thank you, Robert. It's for the company. Sagot ni Alon. Ang isip ay lumilipad na pabalik sa Pilipinas. Nang maiwan siyang mag-isa, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Oras na para sa kanyang pang-araw-araw na ritual, ang kanyang koneksyon sa kanyang paraiso. Pinindot niya ang video call para sa asawang si Halina. Pagkatapos ng ilang saglit, isang magandang mukha na may perpektong ngiti ang sumalubong sa kanya. Mahal! Masayang bati ni Halina. Ang background sa likod nito ay ang malinis at eleganteng sala ng kanilang bahay sa Villa Amihan. Isang perpektong larawan ng isang masayang tahanan. Sakto ang tawag mo. Pauwi na sana kami galing sa art class ni Tala. Kamusta na kayo dyan? At ang prinsesa ko? Tanong ni Alon. Ang puso ay agad na gumaan sa paningin pa lang sa asawa. Heto, miss na miss ka na namin, sabi ni Halina bago ibaling ang kamera. Tala, baby. Look who's here. It's Daddy. Lumitaw sa screen ang mukha ni Tala. May bakas ng pamumula sa mga mata nito, ngunit ngumiti ito nang makita siya. Daddy. Hello, my star. Kamusta ang baby ko? May kung anong kurot na naramdaman si Alon sa dibdib. Ang ngiti ni Tala ay tila pilit at ang boses nito ay nanginginig na para bang may pinipigilang hikbi. Hey, okay ka lang ba anak? Bakit parang iiyak ka? Bago pa man makasagot si Tala, mabilis na sumingit si Halina, marahang hinahaplos ang buhok ng bata na nakikita sa screen. Nako, mahal, masyado ka lang namimiss nitong prinsesa natin. Kanina pa yan, tingin ng tingin sa litrato mo. Sabi ko naman sa kanya, uuwi ka rin kaagad. Ang boses ni Halina ay puno ng lambing, isang perpektong paliwanag na gustong-gustong paniwalaan ni Alon. Oo, yun siguro yun, sabi niya sa sarili. Kasalanan ko. Masyado akong matagal na nawala. Don't worry, baby, sabi ni Alon. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Daddy will be home very soon, okay? May pasalubong ako sa'yo na malaking-malaking dollhouse. Pero habang sinasabi iyon, may napansin siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Inilagay ni Halina ang kamay nito sa balikat ni Tala. Isang kilos na dapat ay nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, isang halos hindi mapansing panginginig ang dumaan sa katawan ng kanyang anak. Isang saglit na paninigas ng mga balikat, isang paglaki ng mga mata na puno ng hindi niya matukoy, takot. Napakabilis ng pangyayari, parang isang pitik lang ng mata. Agad itong napalitan nang marahan pisilin ni Halina ang balikat ng bata at ngumiti nang mas matamis sa kamera. Narinig mo yun, baby? Dollhouse daw. Nanginginig ka na sa excitement, ano? Napawi ang pagdududa sa isip ni Alon. Napalitan ito ng pamilyar na pakiramdam. Ang pagkakakala. Ako ang may kasalanan, isip niya. Masyado na siyang nangungulila sa akin, kaya nagiging sensitibo siya sa lahat ng bagay. Para pagaanin ang sariling konsensya, ibinaling niya ang usapan sa isang bagay na kaya niyang kontrolin. Mahal,
Sabi niya kay Halina. I'm closing the deal tonight. It's bigger than I expected. I'll transfer a significant amount to your account. Para sa inyo yan ni Tala. Spoil mo ang prinsesa natin, okay? Bilhin mo lahat ng gusto niya. Ang mga mata ni Halina ay tila nagningning, ngunit ang boses nito ay nanatiling mapagkumbaba at puno ng pagmamahal. Nako, mahal, hindi mo naman kailangan gawin yan. Ang pag-uwi mo lang sapat na sa amin. Pero salamat, talagang aalagaan ko ang lahat para sa'yo dito. I know you will. Sinserong sabi ni Elon. Kayo ang paraiso ko. I have to go. I love you both. We love you too, mahal. Mag-iingat ka. Nagtapos ang tawag, ngunit ang imahe ng mga mata ni Tala ay nanatili sa isip ni Alon, isang munting anino sa kanyang tagumpay. Iwinaksi niya ito. Pagod lang ako. Masyado ko lang iniisip ang mga bagay-bagay. Sa Villa Amihan, sa sandaling nagtapos ang video call, ang ngiti ni Halina ay naglaho na parang bula. Binitawan niya si Tala na parang isang mainit na bakal. Good girl, sabi nito sa malamig na tono bago tumalikod at kunin ang sariling telepono. Nakita niya ang notifikasyon mula sa bangko. Isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Agad niyang tinawagan ang numerong nakasave bilang D. Pumasok na, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Mas malaki pa sa inaasahan ko. Maghanda ka na. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, katok sa pinto ang pumutol sa pag-iisip ni Alon. Pumasok si Robert, ang kanyang partner, na may dalang mga dokumento at isang malapad na ngiti. It's done, Alon. The final papers were signed ahead of schedule. Masayang anunsyo nito. We're done here. You can catch a flight out tonight if you want. You deserve a break. Isang alon ng kagalakan ang bumuhos kay Alon. Mas maaga ng 3 araw sa inaasahan. 3 araw na mas maaga niyang mayayakap ang kanyang anak. 3 araw na mas maaga niyang mababawi ang kanyang pagkukulang. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang sorpresa. Naisip niya ang magiging reaksyon ni Tala kapag bigla na lang siyang lumitaw sa pintuan. Ang sigaw nito ng tuwa, ang mahigpit na yakap. Naisip niya ang masayang gulat sa mukha ni Halina. Ang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabuo. Robert, you're a lifesaver, sabi ni Alon. Ang ngiti niya sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Book me on the next flight out. And please, don't mention this to anyone from my Manila office. I want it to be a surprise. Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, ang puso niya ay puno ng pananabik. Hindi na niya kailangang magtiis pa sa mga video call na nag-iiwan ng pagkabagabag sa kanyang dibdib. Malapit na siyang umuwi. Uuwi na siya sa kanyang paraiso. Hindi niya alam na ang sorpresa na kanyang inihahanda ay walang-wala kumpara sa sorpresang nag-aabang sa kanya sa pag-uwi. Isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Ang 14 na oras na biyahe sa eroplano ay parang isang panaginip para kay Alon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat minutong lumilipas ay nagpapalapit sa kanya sa yakap ng kanyang mag-ina. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nilalaro ang eksena. Ang dahan-dahan niyang pagbukas ng pinto, ang gulat sa mga mata ni Tala, ang matamis na ngiti ni Halina, at ang masayang salo-salo na kanilang pagsasamahan. Ito ang nag-iisang larawan na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Sa gitna ng lahat ng pressure at sakripisyo, ang kanyang perpektong pamilya, ang kanyang paraiso. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Inutusan niya ang kanyang driver na dumaan muna sa paboritong cake shop ni Tala bago umuwi. Hawak ang isang kahon ng strawberry shortcake at ang higanteng dollhouse na binili niya. Maingat siyang bumaba mula sa sasakyan sa tapat ng kanilang mansyon.
Tanghaling tapat. Ang araw ay nagniningning sa Villa Amihan, nagbibigay buhay sa mga mamahaling halaman, sa hardin na inaalagaan ni Halina. Ngunit may kakaiba sa hangin, isang katahimikan na hindi pangkaraniwan. Karaniwan. Sa mga oras na ito, maririnig niya ang masayang halakhak ni Tala habang naglalaro sa hardin o ang malambing na tunog ng piano na tinutugtog ni Halina. Ngayon, tanging ang huni ng mga ibon ang kanyang naririnig. "Ako na po ang magdadala niyan, sir," alok ng driver. "Wag na, Manong. Ako na. Gusto ko silang sorpresahin," nakangiting sabi ni Alon. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang susi sa seradura. Pinihit niya ito nang walang ingay. Ang pinto ay bumukas at pumasok siya sa loob. Ang sala ay malinis at makintab gaya ng dati, ngunit walang tao. Ang amoy ng bulaklak mula sa florerang nakapatong sa mesa sa gitna ay sumalubong sa kanya, ngunit tila may kulang. "Halina? Tala?" Mahinang tawag niya. Walang sumagot. Ibinaba niya ang cake at dollhouse sa tabi ng hagdanan. Aakyat na sana siya nang may marinig siyang isang tunog mula sa itaas. Hindi ito malinaw. Isang mahinang tunog, parang isang pusang umiiyak. Isang hikbi na pilit pinipigilan. Agad na kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sinundan niya ang tunog. Papunta ito sa direksyon ng kwarto ni Tala. Habang papalapit siya, unti-unting lumilinaw ang mga tunog. Hindi lang ito hikbi. May kasama itong isang boses. Isang boses na puno ng galit at pagbabanta. Sinasabi sa isang tonong halos pabulong, "Paulit-ulit na lang. Wala ka talagang kwenta. Isang simpleng bagay, hindi mo pa magawa ng tama." Ang boses. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses ni Halina. Napatigil si Alon sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng kwarto ng kanyang anak. Sumilip siya sa siwang. At doon, ang paraisong kanyang pinapangarap ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang paghinga ay napatigil. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya si Tala, ang kanyang munting bituin na nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Sa harap nito ay si Halina, ang kanyang maganda at mapagmahal na asawa na ngayon ay may anyo ng isang demonyo. Ang mukha nito ay puno ng galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Hawak ni Halina ang magkabilang balikat ni Tala. Niyuyugyug niya ito ng buong lakas na parang isang manikang basahan. "Dahil sa katangahan mo, natapunan ng Diyos itong mamahalin mong bestida. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Mas mahal pa sa buong pagkatao mo." Sigaw ni Halina sa isang pigil na boses. Sorry po, titita. Hindi ko po sinasadya." Umiiyak na sagot ni Tala. "Huwag mo akong matita-tita dyan. Para kang ang ama mo. Puro pagkakamali." Sa sandaling iyon, parang may bombang sumabog sa loob ni Alon. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa. Ang pagkaunawa ay napalitan ng galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Bawat hikbi ng kanyang anak ay parang isang saksak sa kanyang puso. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Halina ay lason na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa na pilit niyang iwinawaksi noon. Ang takot sa mata ni Tala sa video call. Ang mga biglaang pag-iwas nito. Ang mga pasa na sinasabi ni Halina na galing sa pagkakadapa. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Nabulag siya. Isang hangal na nabulag sa isang perpektong kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Bang!
Ang pinto ay bumukas at tumama sa dingding, lumikha ng isang nakabibinging ingay. Napalingon si Halina. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang maskara ng kabaitan ay biglang nahulog at ang natira ay ang hubad na kasamaan sa kanyang mukha. Napatigil siya sa pagyugyog kay Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa balikat ng bata na parang isang estatwang nahuli sa akto ng isang krimen. Si Tala, sa gitna ng kanyang mga luha, ay napatingin sa pinto. Nang makita niya ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang halo ng pag-asa at matinding takot. "Di Daddy." Ngunit ang mga mata ni Alon ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga ito ay nakatutok kay Halina, nag-aapoy sa isang galit na kayang tumupok sa buong mundo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid, at sa katahimikang yon, nagsalita si Alon. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, kontrolado, at puno ng isang panganib na mas matindi pa sa anumang sigaw. "Bitawan mo ang anak ko." Nanginginig na binitawan ni Halina si Tala. Tumayo siya, pilit ng ngumingiti. Ang isip ay desperadong naghahanap ng isang kasinungalingan para takasan ang sitwasyon. "Mamahal, akala ko. Sabi mo, bakit ka nandito?" Hindi siya pinansin ni Alon. Naglakad siya papunta kay Tala. Lumuhod at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ng kanyang anak. "Shh! Nandito na si Daddy. Ligtas ka na?" Bulong niya. Ang boses ay nanginginig dahil sa pinipigilang emosyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Buhat-buhat si Tala at hinarap ang babaeng sumira sa kanyang mundo. "Alon, mahal, magpapaliwanag ako." Nagsimulang magsalita si Halina. Ang boses ay puno ng pagkataranta. "Hindi yan tulad ng iniisip mo. Dinidisiplina ko lang siya." "Tumahimik ka," putol ni Alon. "Kumuha ka ng isang bag. Ilagay mo ang mga damit mo at umalis ka sa bahay na ito." "Ano? Alon, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Asawa mo ako." "Hindi na ngayon," malamig na sagot ni Alon. "Mayroon kang 5 minuto. Pagkatapos noon, tatawag na ako ng mga gwardiya para kaladkarin ka palabas." Sa huling pagkakataon, nakita ni Alon ang tunay na kulay ni Halina. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng purong galit at pagkamuhi. "Magbabayad ka para dito, Alon. Tandaan mo yan. Magsisisi ka." Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya, dala-dala ang kanyang umiiyak na anak, at naglakad palabas ng kwarto. Narinig niya ang malakas na kalabog ng mga bagay sa loob, ang mga sigaw at pagmumura ni Halina. Ngunit wala na siyang pakialam. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid. Iniupo si Tala sa kama at niyakap ito muli. Ang langit ay gumuho. Ang paraiso ay naging impyerno. At sa gitna ng mga guho, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang protektahan ang kanyang bituin, kahit nakapalit pa nito ay ang kanyang sariling buhay. Sa labas, ang pinto ng mansyon ay bumukas at sumara ng malakas. Si Halina, na may isang maliit na bag at mukhang puno ng puot, ay tumitig pabalik sa bahay na minsan niyang tinawag na sa kanya. Ang langit ay maaaring gumuho para kay Alon, ngunit para sa kanya, ito pa lang ang simula ng bagyo. Ang mga sumunod na araw sa Villa Amihan ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Nawala na ang mga pekeng ngiti, ang mga pekeng halakhak. Ang natira ay ang mga piraso ng basag na tiwala at isang pusong puno ng pagsisisi. Para kay Alon, ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng kanyang pagkabulag, ng kanyang pagkukulang. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan ni Tala.
Mula ng araw na yon, hindi na muling nagsalita ang kanyang anak. Para siyang isang magandang manika na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kislap, ay naging blanko at walang emosyon. Madalas siyang nakaupo lang sa isang sulok, yakap-yakap ang litrato ng kanyang yumaong ina, nakatitig sa kawalan. Ang gabi ang pinakamalala. Huwag po! Huwag po! Ayoko na! Napabalikwas ng bangon si Alon mula sa pagkakatulog sa sofa na inililagay niya sa loob ng kwarto ni Tala. Muli, binabangungot ang kanyang anak. Ang maliliit na kamay nito ay nakakakapit ng mahigpit sa kumot. Ang buong katawan ay nanginginig at ang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Agad siyang lumapit at niyakap ito. Shh, Tala. Baby, it's me. It's Daddy. Gising, anak. Nagmulat ng mata si Tala, ngunit ang mga ito ay puno pa rin ng lagim mula sa kanyang panaginip. Nang makita siya, hindi ito kumalma. Sa halip, mas lalo itong umiyak. Isang iyak na walang tunog, habang pilit na itinutulak siya palayo. Ang bawat tulak na yon ay parang isang punyal sa puso ni Alon. Alam niya kung bakit. Sa mga mata ng kanyang anak, hindi lang si Halina ang nagkulang. Siya rin. Siya, na dapat ay tagapagtanggol nito, ang siyang nagdala ng demonyo sa kanilang tahanan. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kama, talunan at wasak. Pinanood niya ang kanyang anak na muling yumakap sa sarili at umiyak hanggang sa makatulog muli. Hanggang kailan magiging ganito? Hanggang kailan niya makikita ang sariling anak na nasasaktan dahil sa kanyang pagkakamali? Kinabukasan, dinala niya si Tala sa pinakamagaling na pediatrician na kanyang kilala. Pagkatapos ng masusing pagsusuri at isang mahabang pakikipag-usap kay Alon, pumuntong hininga ang matandang doktor. Alon, ang mga sugat na nakikita natin sa labas, madaling gamutin, malumanay na sabi ng doktor. Pero ang mga sugat na hindi natin nakikita, ang mga sugat sa kanyang isip at puso, iyon ang mas mahirap paghilumin. She's suffering from severe trauma. Kailangan niya ng tulong mula sa isang eksperto. I highly recommend you seek a child psychologist. Ang mga salitang iyon ay isang sampal ng katotohanan para kay Alon. Hindi sapat ang kanyang pagmamahal. Hindi sapat ang kanyang pagsisisi. Kailangan niya ng tulong. Kailangan ni Tala ng tulong. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang marumi at masikip na apartment, ang amoy ng murang alak at sigarilyo ay nangingibabaw. Itinapon ni Halina ang kanyang baso sa dingding at ito'y nabasag, sumasabay sa pagkasira ng kanyang mga pangarap. Hayop siya. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, para sa pamilya niya, itatapon niya lang ako na parang basura. Sigaw niya sa lalaking nakaupo sa isang lumang sofa. Si Dante, isang lalaking may mapanganib na ngiti at mga matang tila laging may binabalak na masama, ay humithit sa kanyang sigarilyo at ibinuga ang usok. Sinabi ko na sa'yo, Halina, masyado kang naging kampante. Akala mo hawak mo na siya sa leeg? Manahimik ka, bulyaw ni Halina. Kung hindi ka lang laging nangungulit para sa pera, hindi sana ako naging padalos-dalos. Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Halina. Hinawakan niya ito sa baba at pilit na itinaas ang mukha nito. Huwag mo akong sisisihin sa katangahan mo. Ngayon, anong plano? Ubos na ang perang binigay mo sa akin. At ikaw, wala ka nang babalikan. Ang mga mata ni Halina ay nag-apoy sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong takot. Takot sa pagkawala ng lahat, ng pera, ng kapangyarihan, ng marangyang buhay. At mula sa takot na yon, isang ideya ang unti-unting nabuo. Isang ideyang madilim, desperado, at puno ng kasamaan. Tinitigan niya si Dante.
May paraan pa, sabi niya. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. May paraan para makuha natin ang lahat at higit pa. Pero kailangan kong malaman kung gaano kakalakas ang loob. Para sa tamang halaga, kaya kong gawin ang lahat. Ngumisi si Dante. Kahit na ang kapalit ay ang buhay ng isang bata? Diretsong tanong ni Halina. Nawala ang nangisi sa labi ni Dante. Tinitigan niya si Halina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong determinasyon sa mga mata nito. Nakita niya ang isang babaeng wala nang pakialam sa tama o mali. Isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para lang makuha ang gusto niya. Ano ang nasa isip mo? Tanong niya. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halina. Ang pinakamamahal na yaman ni Alon de Villoya. Ang kanyang nag-iisang kahinaan. Ang kanyang munting bituin. Si Tala. Bumalik sa Villa Amihan, hawak ni Alon ang isang calling card na ibinigay ng doktor. Kalinaw Psychological Services Liwayway Jimenez, M.A. ARPSAI Child and Adolescent Psychologist Specialist, tinitigan niya ang pangalan. Liwayway. Isang pangalan na nangangahulugang bukang liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Isang pangalan na tila nag-aalok ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang telepono. Ilang beses siyang bumuntong hininga bago niya pinindot ang mga numero. Para sa kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para kay Tala. Kalinaw Psychological Services, good morning. This is Anna speaking. How may I help you? Isang magalang na boses ang sumagot. Hello! Nagsimula si Alon. Ang kanyang sariling boses ay halos hindi niya makilala. Gusto ko sanang mag-set ng appointment para sa anak ko. Sa lalong madaling panahon. Ang Kalinaw Psychological Services ay hindi tulad ng inaasahan ni Alon. Hindi ito isang malamig at impersonal na klinika. Ito ay isang lumang bahay na ginawang isang santuaryo na may maliit na hardin sa harap at malalaking bintana na nagpapapasok sa liwanag ng araw. Ang loob ay pininturahan ng mga kulay na nakakakalma at ang mga pader ay pinalamutian ng mga likhang sining ng mga bata. Sa halip na amoy disinfectant, ang hangin ay may banayad na amoy ng tsaa at bagong lutong cookies. Hawak ng mahigpit ni Alon ang kamay ni Tala habang naghihintay sila sa reception area. Ang kanyang anak ay nakatago sa likod niya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang binti. Tila takot sa bagong lugar. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras para kay Alon. Paano kung hindi rin ito gumana? Paano kung tuluyan nang mawala ang kanyang anak sa dilim? Mr. De Villa? Isang malumanay na boses ang pumutol sa kanyang mga alalahanin. Napatingin siya at nakita ang isang babaeng nakatayo sa may pintuan ng isang opisina. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay may maamong katangian at ang kanyang mga mata. Mayroon itong isang uri ng init at pangunawa na tila kayang abutin ang kaluluwa ng sino mang kausap. Pero ang pinakanagpatigil kay Alon ay ang kanyang ngiti. Ito ay hindi pilit o profesional lamang. Ito ay isang tunay at nakakahawang ngiti na tila nagsasabing, ligtas ka rito. Magandang umaga po. Ako po si Liwayway Jimenez, sabi nito. Dahan-dahang tumayo si Alon, marahang hinihila si Tala. Alon de Villa, at ito ang anak ko, si Tala. Lumuhod si Liwayway para maging kapantay ng bata. Hindi niya ito pinilit na tumingin o magsalita. Ngumiti lang siya. Hi Tala, ang ganda naman ng pangalan mo. Alam mo ba, paborito kong tingnan ang mga tala sa gabi. Walang naging reaksyon si Tala. Ngunit hindi nawala ang nangiti ni Liwayway. Tumayo siya at tumingin kay Alon. Halina po kayo sa loob. Ang opisina ni Liwayway ay mas mukha pang playroom kaysa sa isang consultation room. May mga unan sa sahig,
Isang maliit na mesa na may mga pangkulay at papel at isang estante na puno ng mga libro at mga laruan. "Maaari po kayong maupo doon, Mr. De Villa," sabi ni Liwayway, itinuturo ang isang komportableng sofa. "Tala, gusto mo bang umupo dito sa sahig kasama ko? Mayroon akong mga bagong Crayola." Nag-aalangang tumingin si Tala sa kanyang ama. Tumango si Alon, isang pahiwatig na okay lang. Dahan-dahang bumitaw ang bata sa kanyang binti at maingat na lumapit sa mesang may mga pangkulay. Naupo ito sa sahig, ngunit nanatiling tahimik at nakayuko. Hindi ito pinilit ni Liwayway na magsalita. Kumuha lang din siya ng papel at Crayola at nagsimulang gumuhit. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga Crayola sa papel ang maririnig. Pinanood ni Alon ang eksena at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon sa presensya ni Liwayway na nakakakalma, hindi lamang para kay Tala, kundi pati na rin sa kanya. Pagkatapos ng halos isang oras, si Liwayway ay tumayo. "Okay, Tala. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Pero pwede mong iuwi yung drawing mo at sana bumalik ka ulit, ha?" Walang imik na tumayo si Tala. Kinuha ang kanyang iginuhit. Isang papel na halos na puno mo ng kulay itim at madilim na ube at lumapit sa kanyang ama. "Mr. De Villa, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" Tanong ni Liwayway. Naiwan si Tala sa reception area kasama ang sekretarya. Sa loob ng opisina, naupo si Alon sa tapat ni Liwayway. Ngayon na wala na ang bata, ang ngiti sa mukha ni Liwayway ay napalitan ng isang seryosong pag-aalala. "I will not sugarcoat it, Mr. De Villa," nagsimula siya. "Your daughter is in a lot of pain." Ang pagguhit niya ng purong itim ay isang malinaw na senyales ng matinding kalungkutan at takot. Ang pagiging tahimik niya ay ang kanyang paraan para protektahan ang sarili. Para sa kanya, ang mundo ay hindi na isang ligtas na lugar. Bawat salita ni Liwayway ay parang isang suntok sa sikmura ni Alon. Alam niya ito, ngunit ang marinig ito mula sa isang eksperto ay mas nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang emosyon ay biglang gumuho. "Kasalanan ko ang lahat," sabi niya. Ang boses ay basag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkukulang bilang ama, ang kanyang pagkabulag kay Halina, ang eksenang kanyang naabutan. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, ang mga luha ay malaya ng tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ang makapangyarihang si Alon De Villa ay umiiyak na parang isang bata sa harap ng isang babaeng halos ngayon niya lang nakilala. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinayaan niya lang siyang ilabas ang lahat. Nang huminahon na siya, inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Ang pagsisisi ay isang normal na bahagi ng proseso, Mr. De Villa," sabi ni Liwayway sa isang mahinahong tinig. Pero hindi iyan ang kailangan ni Tala ngayon. Ang kailangan niya ay ang kanyang ama. Kailangan niyang maramdaman na nandyan ka, naligtas siya, at na hindi mo na siya iiwan ulit. Habang nagsasalita si Liwayway, meron siyang naalala. Ang pangalang Tala De Villa ay pamilyar. May kung anong kumukutkot sa kanyang isipan. Tumayo siya at binuksan ang isang filing cabinet. Kinuha niya ang isang folder na may markang old inquiries. Hinalungkat niya ang mga papel hanggang sa makita niya ang kanyang hinahanap. Isang printout ng isang email. Isang email na natanggap niya mga 4 na buwan na ang nakalipas. "Ano po yan?" tanong ni Alon. Huminga ng malalim si Liwayway at humarap sa kanya. Ang mukha ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Alon. "Mr. De Villa, may kailangan po kayong malaman tungkol sa isang email na natanggap ko noon." Nagsimula siya. Ito ay mula sa isang anonymous sender, pero sinabi niyang isa siya sa mga guro ni Tala sa dati niyang play school. Nag-aalala raw siya.
May mga araw daw na pumapasok si Tala na may mga pasa at palagi raw itong malungkot at matatakutin. Sinubukan niyang kausapin ang madrasta, si Halina, pero ang sabi lang daw nito ay clumsy ang bata. Napatitig si Elon. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sinabi ng guro na isinanggunin niya ito sa principal, pero walang naging action dahil wala silang sapat na ebidensya. Kaya nag-email siya sa akin, nagtatanong kung ano ang dapat gawin. I advise her to document everything and report it to the authorities if it gets worse. Pagkatapos noon, wala na akong narinig mula sa kanya. Hindi ko na ring inisip hanggang ngayon. Ang pakiramdam ng pagkakasala ni Alon ay mas lalong lumalim. Naging isang bangin na tila wala ng katapusan. May nakakita na pala. May nagtangka ng tumulong. Pero nabigo sila. Nabigo siya. I'm so sorry, Mr. De Villa. Sinserong sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sana mas naging mapilit ako noon. Tumingin si Alon kay Liwayway. Sa kabila ng revelasyon, wala siyang naramdamang galit dito. Ang nakita niya lang ay isang taong may tunay na malasakit. Isang taong, tulad niya, ay nangangarap na sana'y may nagawa pa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na isinilang mula sa isang pinagsamang sakit at isang iisang layunin. Ang mailigtas, si Tala. Ang sikat ng araw ay hindi kayang tumagos sa makapal na alikabok sa bintana ng apartment ni Dante. Sa loob, ang hangin ay mabigat. Isang pinaghalong amoy ng luma, sigarilyo, at desperasyon. Ito ang bagong mundo ni Halina. Isang mundong malayong-malayo sa malinis na marmol at mabangong bulaklak ng Villa Amihan. At kinamumuhuyan niya ang bawat segundo nito. Sa loob ng isang linggo, ginawa nilang base ng operasyon ang maliit na apartment. Ang mesa sa gitna, na dati puno ng mga bote ng alak at maruming plato, ngayon na ngayon ay may nakalatag na mga litrato at isang mapa. Mga litratong palihim na kinunan ni Dante. Isang litrato ang nagpapakita kay Alon at Tala na bumababa mula sa isang itim na kotse sa tapat ng isang lumang bahay. Ang klinika ni Liwayway. Isa namang litrato ang nagpapakita sa kanila na kumakain ng ice cream sa isang parke. Ang mukha ni Alon ay puno ng pag-aalala. Ang mukha ni Tala ay blanko. 3 beses sa isang linggo, sabi ni Dante. Ang daliri ay nakaturo sa litrato ng klinika. Martes, Huwebes, Sabado. 10:00 ng umaga, parang orasan, eksakto lagi ang dating nila. Masyadong maraming tao sa lugar na yan, sagot ni Halina. Ang mga mata ay matalim na sinusuri ang bawat detalye. May mga tindahan sa paligid, may guard sa kanto, masyadong delikado. Kaya nga sa parke natin gagawin, giit ni Dante. Kinuha ang isa pang litrato. Pagkatapos ng session nila sa psychologist, palagi silang dumadaan sa kapihan ng Pag-asa para magmeryenda. Tapos diretso sa parke na tito. Mas kaunti ang tao, mas madaling kumilos. Tumayo si Dante at naglakad-lakad sa masikip na espasyo. Ang isip ay gumagana na parang isang buil. Itre na nag-aabang sa kanyang biktima. Ganito ang gagawin natin. Habang nasa coffee shop sila, isa sa atin ang bubutas sa gulong ng kotse niya. Kapag paalis na sila at nakita niyang flat ang gulong, maiiwan si Tala sa loob ng kotse habang nagpapalit siya. Doon, papasok ang dalawa nating kasama. Kukunin nila ang bata, isasakay sa van, at tapos ang usapan. Umiling si Halina, hindi kontento. Hindi, sabi niya, masyadong simple. Kilala ko si Alon. Masyado siyang paranoid ngayon. Hinding-hindi niya iiwan si Tala ng mag-isa sa kotse kahit isang segundo. Ang plano mo
ay para sa isang tanga Dante. At si Alon, sa kabila ng lahat, ay hindi tanga. Isang ugat ang pumitik sa noo ni Dante. Nayayabangan siya sa paraan ng pagsasalita ni Halina na para bang mas matalino ito sa kanya. "O sige, madam," sarkastiko niyang sabi. "Ano ang mas magaling mong plano?" Hindi siya pinansin ni Halina. Kinuha niya ang litrato ni Alon at Tala sa parke. Pinalaki niya ito sa kanyang isipan. Ang parke ay malawak, maraming puno, maraming lugar na pwedeng pagtaguan. Nakita niya ang isang palaruan sa di kalayuan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang mas tuso, mas personal, at mas masakit para kay Elon. Ang kahinaan ni Alon ay ang kanyang pagiging ama. Mahinang sabi ni Halina na para bang kinakausap ang sarili. Gagamitin natin yon laban sa kanya. Tumingin siya kay Dante. Kailangan natin ng distraksyon. Isang bagay na kukuha ng kanyang buong atensyon kahit sa loob lang ng 5 minuto. Anong klaseng distraksyon? Isang emergency sa trabaho. Isang pekeng tawag mula sa isa sa kanyang mga top executive nagsasabing may malaking problema sa planta. Isang bagay na hindi niya pwedeng ipagwalang bahala. Hahanap siya ng lugar na pribado para kausapin. Iiwan niya si Tala sa palaruan kung saan sa tingin niya ay ligtas ito. At sa 5 minutong yon, kikilos tayo. Napatingin si Dante kay Halina, may halong paghanga at pangingilabot. Ang babaeng ito ay hindi lang desperado. Siya ay isang ahas. Kinagabihan, sa isang madilim na iskinita sa tondo. Nakipagkita sila sa 2 lalaking mukhang mga profesional na kriminal. Ang isa ay payat at may peklat sa mukha. Ang isa ay malaki ang katawan at may mga tattoo sa braso. "Ito ang bayad," sabi ni Dante. Inilapag ang isang sobrang puno ng pera sa mesa. Kalahati ngayon, kalahati kapag tapos na ang trabaho. Kinuha ng lalaking may peklat ang sobre at binilang ang pera. Walang problema. Bata lang pala. Madali lang yan. May mga patakaran. Seryosong sabi ni Halina. Ang boses ay may awtoridad. Walang kahit isang galos na tatama sa bata. Ayokong masaktan siya. Kailangan natin siyang buhay at malusog para makuha ang pera. Malinaw? Nagkatinginan ang 2 lalaki at nagtawanan. "Oo naman, ma'am. Profesional kami." At isa pa, dagdag ni Halina. Ang araw ng operasyon ay sa susunod na Sabado. "Bakit sa Sabado?" tanong ni Dante habang pabalik na sila sa kotse. "Bakit hindi bukas o sa Huwebes?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halina. "Dahil ang Sabado," sabi niya, "ay ang araw ng aming wedding anniversary. Isang maliit na regalo para sa kanya, para hinding-hindi niya makalimutan." Sa loob ng madilim na kotse, inabot ni Dante ang isang bagay mula sa glove compartment. Isang itim at malamig na piraso ng metal. Isang baril. "Para sigurado," sabi ni Dante. Inilagay ito sa kamay ni Halina. Ang bigat nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang pakiramdam ng kapangyarihan at panganib. "Baka kailanganin mo." Nanginginig na hinawakan ni Halina ang baril. Dati, ang hawak niya ay mga credit card at susi sa isang mamahaling kotse. Ngayon, hawak niya ang isang instrumento ng kamatayan. Ang pagbabago ay kumpleto na. Ang dating reyna ng Villa Amihan ay handa ng maging isang kriminal. Ang dating anghel ay tuluyan ng niyakap ang kanyang sungay. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, isang himala ang unti-unting naganap sa buhay ni Alon at Tala. Dahan-dahan, ang makapal na yelo na bumabalot sa puso ng bata ay nagsimulang matunaw. Ang mga sesyon nila kay Liwayway ay naging kanilang santuwaryo. Sa loob ng playroom na yon, natutunan ni Tala na mayroon palang mga matatanda na hindi nananakit, na ang mga kamay ay marunong mag-alaga,
at hindi manakit, at ang mga salita ay kayang magpagaling at hindi sumugat. Si Liwayway, sa kanyang walang katapusang pasensya at init, ay naging tulay ni Tala, pabalik sa mundo. Ang mga guhit na dating puro itim at ube ay unti-unting nagkaroon ng ibang kulay. Isang araw, gumuhit si Tala ng isang maliit na dilaw na araw sa isang sulok ng papel. Kinabukasan, isang bughaw na ibon. At isang araw, habang pauwi sila mula sa klinika, sa loob ng katahimikan ng kotse, nagsalita si Tala, "Daddy?" Ang isang salitang yon ay parang isang napakagandang musika sa pandinig ni Alon. Napapreno siya sa gilid ng kalsada at hinarap ang kanyang anak. Ang puso ay tumatalon sa tuwa at gulat. "Yes, my star? Anong sabi mo, anak?" Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay may kislap na matagal nang hindi nakikita ni Alon. "Gusto ko po ng ice cream." Halos mayak si Alon sa kaligayahan. Isang simpleng pangungusap, ngunit para sa kanya, ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Ito ang simula ng kanilang pagbangon. "Siyempre anak, kahit isang galon pa ng ice cream, ibibigay ni Daddy." Nakangiti niyang sabi. Ang araw na yon ay naging isang selebrasyon. Pagkatapos ng ice cream, dinala niya si Tala sa parke kung saan dati silang naglalaro noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, itinulak niya si Tala sa duyan. Sa bawat taas at baba ng duyan, isang mahinang halakhak ang kumakawala sa mga labi ng bata. Isang tunog na matagal nang hinahanap-hanap ni Alon. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang awitin. Tumayo siya sa tabi, pinapanood ang kanyang anak na muling ang natututong maging bata, at isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito na ang simula. Bubuin niyang muli ang kanilang nasirang mundo, piraso bawat piraso. Sa mga gabing hindi siya makatulog, si Liwayway ang naging kanyang kausap. Ang kanilang mga pag-uusap sa telepono, na nagsimula bilang mga ulat tungkol sa pag-unlad ni Tala, ay unti-unting naging mas personal. Nalaman niya na mahilig ito sa mga lumang pelikula. Nalaman nito na pangarap niyang maging isang piloto noong bata pa siya. Sa bawat pag-uusap, mas lalo silang nagiging malapit, dalawang kaluluwang pinag-isa ng isang layunin, at ngayon ay unti-unting nagkakatuklasan ng higit pa. "Alam mo, Alon," sabi ni Liwayway sa isang pag-uusap nila, "nakikita ko ang lakas mo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero kinakaya mo para kay Tala." "Hindi ako malakas, Liway," sagot ni Alon. Ang boses ay mahina. "Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas." Isang Sabado ng umaga, ilang araw bago ang nakatakdang operasyon ni Halina, nagpasya si Alon na gawing espesyal ang araw na yon. Pagkatapos ng sesyon ni Tala, sa halip na sa karaniwang coffee shop, dinala niya ito sa isang lugar na may lawa at maraming pato. Nagdala siya ng banig at isang basket na puno ng paboritong pagkain ng bata. "Wow, Daddy! Picnic!" Masayang sabi ni Tala. Ang mga mata ay nagniningning. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Alon ang mga masasayang alaala nila ng mommy ni Tala sa lugar na yon. Sa unang pagkakataon, hindi naging malungkot ang usapan tungkol sa nakaraan. Naging isang pagdiriwang ito ng buhay na minsan nilang pinagsaluhan. "I love you, Daddy," biglang sabi ni Tala. Sumusubo ng isang piraso ng mangga. Napahinto si Alon. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Hinaplos niya ang buhok nito. "I love you more than anything in this world, my star." Niyakap siya ni Tala ng mahigpit, at sa yakap na yon, naramdaman ni Alon na buo na ulit siya. Naramdaman niya na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Naramdaman niyang ligtas na sila. Ngunit sa di kalayuan,
Sa likod ng isang malaking puno, ang lente ng isang kamera ay nakatutok sa kanila. Ang bawat ngiti, bawat yakap, ay maingat na kinukunan. Si Dante ay nakaupo sa loob ng isang luma at kinakalawang na van. Pinapanood ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napakasaya nila, hindi ba? Sabi niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang display ng kamera. Sayang, at malapit nang matapos. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Alon. Isang numero na hindi rehistrado. Ngunit ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Mr. Tan, ang pinakamalaki niyang investor, isang taong napakabihirang tumawag ng direkta. Anak, sandali lang ha. Sasagutin ko lang to. Mukhang importante. Sabi ni Alon kay Tala, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Okay po, Daddy. Pwede po ba akong maglaro doon sa slide? Tanong ni Tala. Itinuturo ang palaruan na ilang metro lang ang layo. Nakikita pa rin ito mula sa kanilang kinauupuan. Mayroon ding isang guard na nagbabantay malapit dito. Sige anak, pero wag kang aalis doon ha. Dito lang si Daddy, manonood sa'yo. Sabi ni Alon, ang mga mata ay hindi inaalis sa bata habang sinasagot ang tawag. Hello, Mr. Tan. Alon, may malaking problema. Isang boses na puno ng pagkataranta ang sumagot. Ang boses ay kamukhang-kamukha ng kay Mr. Tan. Sumabog ang isa sa mga makina sa planta sa Laguna. Kailangan ka dito ngayon din. Ano? Paanong nangyari yan? Gulat na tanong ni Alon, agad na naniwala. Tumayo siya at naglakad palayo ng kaunti para mas marinig ang kausap, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa palaruan, kung saan masayang umaakyat sa hagdan ng slide ang kanyang anak. Nakita niya si Tala na umupo sa tuktok ng slide. Nakita niya itong kumaway sa kanya. Kumaway siya pabalik. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Habang ang isip ay nasa problemang sinasabi sa telepono, ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang relo para tingnan ang oras. Isang segundo lang. Isang segundo lang siyang hindi nakatingin. Nang muli niyang itaas ang kanyang paningin, wala na ang kanyang anak sa tuktok ng slide. Tumingin siya sa baba. Walang tala doon. Tumingin siya sa paligid. Ang duyan. Ang seesaw. Wala. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang tawag sa telepono ay biglang naputol. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman kanina ay isang panaginip lamang at ngayon, nagising na siya sa isang bangungot. Isang segundo. Sa isang segundo, ang mundo ni Alon de Villa ay muling gumuho. Ang mainit na sikat ng araw ay biglang nanlamig. Ang masayang huni ng mga ibon ay naging isang nakakabiinging katahimikan. Ang parke na kanina lang ay paraiso. Ngayon ay naging isang malawak at bukas na libingan ng kanyang pag-asa. Tala, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig bilang isang bulong. Isang tanong na puno ng hindi paniniwala. Tumakbo siya papunta sa palaruan. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Tala, anak. Ang boses niya ay mas malakas na ngayon. May bahid ng panik na hindi niya kayang itago. Hinanap niya sa ilalim ng slide, sa likod ng mga duyan, sa bawat palumpong na malapit. Wala. Para siyang isang multo na bigla na lang naglaho. Nilapitan niya ang guard na kanina lang ay nakatayo, malapit sa palaruan. Yung anak ko, yung batang babae na nakapink na bestida, nakita mo ba siya? Kumunot ang noo ng guard. Sir, kararating ko lang po. Kalilipat ko lang po galing sa kabilang gate. Wala po akong napansin. Ang salitang wala ay tumarak sa kanyang dibdib. Paanong wala? Paanong walang nakakita? Bumalik siya sa gitna ng palaruan
Ang kanyang mga mata ay ligaw na lumilibot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang pakiramdam ng pagkakasala na pansamantala niyang ibinaon ay bumalik ng may buong lakas na parang isang higanting alon na lalamon sa kanya. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat siya iniwan. Hindi ko dapat sinagot ang tawag na yon. Kasalanan ko to. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Hello? Magandang araw, Mr. De Villa. Ang boses sa kabilang linya ay hindi niya kilala. Ito ay malalim, magaspang, at sinadyang baguhin para hindi makilala. Ngunit ang lamig sa tono nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sino to? Nasaan ang anak ko? Isang mahinang tawa ang kanyang narinig. Ang anak mo ay ligtas. Sa ngayon, kasama namin siya. At kung gusto mo siyang makitang muli ng buhay, makikinig kang mabuti. Ang mga salita ay tumama kay Alon na parang isang malaking martilyo. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napaluhod siya sa damuhan. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga na parang bahagi na ng kanyang katawan. Pera? Pera ba ang kailangan ninyo? Kahit magkano, ibibigay ko. Huwag niyo lang siyang sasaktan. Pakiusap. Desperado niyang sabi. 50 milyong piso. Diretso ang sabi ng boses. Cash. Walang marka. At isang salita lang sa mga pulis, Mr. De Villa, isang bulong lang sa kahit sino. At ibabalik namin sa iyo ang anak mo. Piraso bawat piraso. Malinaw ba? Opo? Malinaw. Halos hindi na makapagsalitang sagot ni Elon. Magaling. Tatawag kami ulit para sa mga susunod na instruksyon. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Click! Nawala ang linya. Ngunit si Alon ay nanatiling nakaluhod. Ang telepono ay hawak pa rin sa kanyang tainga. Nakatitig sa kawala. Ang slide na kanina lang ay pinaglalaruan ng kanyang anak ay para na ngayong isang halimaw na nilamon ito. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay yumuko. Ang kanyang noo ay sumayad sa lupa at humagulgol. Isang yak na puno ng sakit, pagsisisi at matinding takot. Isang yak ng isang amang nawalan ng lahat sa pangalawang pagkakataon. Nawala na ang kanyang bituin. Nilamon na ito ng dilim. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alon na siya man ay nalulunod na rin sa kadilimang iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit ang sa kanya ay huminto. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha, isang boses, ang tanging tao na maaring makaintindi. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa mga sandaling ito. Nanginginig ang mga daliri, hinanap niya ang pangalan sa kanyang mga kontak. Pinindot niya ang call button. Nang sagutin ito, isang salita lang ang kanyang nagawang bigkasin bago siya tuluyang bumigay sa pag-iyak. Liway. Sa kabilang linya, narinig ni Liwayway Jimenez ang basag na boses ni Alon. Narinig niya ang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Alon? Anong nangyari? Nasaan si Tala? Liway. Kinuha nila si Tala. Kinuha nila ang anak ko. Napatigil si Liwayway. Ang init at kalma sa kanyang opisina ay biglang napalitan ng yelo. Ngunit ang kanyang isip na sinanay para kumalma sa gitna ng krisis ay agad na gumana. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Alon, para kay Tala. Habang pinapakalma niya si Alon sa isang telepono, ang kanyang kabilang kamay ay mabilis na kumukuha ng isa pa. Mabilis niyang pinindot ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan.
Isang numero na nakareserba para sa mga pinakamatitinding emergency. Miguel Reyes, sagot ng isang seryosong boses sa kabilang linya. Miguel, siliwa ito. Mabilis niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Sa loob ng isang oras, ang marangyang sala ng Villa Amihan ay naging isang high-tech, undercover command center. Ang mga mamahaling palamuti ay pansamantalang isinantabi para magbigay daan sa mga laptop, monitor, at mga kagamitang pang-surveillance. Ang dating tahanan na puno ng masasayang alaala at masasaklap na katotohanan ay ngayon naging sentro ng isang desperadong operasyon para sa buhay at kamatayan. Si Detective Miguel Reyes ay isang taong hindi mo aakalaing isang mataas na opisyal ng pulisya. Payat ang kanyang pangangatawan, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, at may salamin sa mata na nagbibigay sa kanya ng anyong isang propesor. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang kilos ay kalmado at puno ng autoridad. Siya ang pinakamagaling na kidnapping for ransom investigator sa bansa. At siya ang alas ni Liwayway. Nakatayo si Alon sa tabi ng bintana, nakatanaw sa kawalan. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng pagdurusa. Wala na ang iyak. Napalitan ito ng isang blangkong pananahimik na mas nakakabahala. Mula nang dumating ang grupo ni Miguel, hindi pa siya nagsasalita. Maliban sa mga sagot na oo o hindi sa mga tanong nito. Alon, malumanay na tawag ni Liwayway, lumalapit sa kanya na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Kailangan mong uminom, kahit kaunti. Kailangan mong maging malakas. Tumingin si Alon sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Paano ako magiging malakas, Liway? Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi lang ako naging pabaya. Hindi ito ang oras para sisihin ang sarili, maring sabi ni Liwayway. Ngunit ang boses ay nananatiling malambing. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito na parang yelo. Ang kailangan ni Tala ngayon ay ang kanyang ama na lalaban para sa kanya. Kailangan ka namin, Alon. Kailangan ka ni Miguel na maging matatag. Ang mga salita ni Liwayway ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman ni Alon. Tumango siya, kinuha ang tsa, at uminom kahit nanginginig ang kamay. Mr. De Villa, tawag ni Miguel mula sa gitna ng sala. Handa na ang lahat. Sa susunod na tawag nila, kailangan mong maging handa. Ang boses mo ang pinakamahalaga nating sandata ngayon. Ipinaliwanag ni Miguel ang plano. Ang bawat telepono sa bahay ay nakatap na. Isang voice stress analyzer ang ikinabit para suriin ang emosyon ng mga kidnapper. Ang susunod na tawag ay ire-record at susubukang i-trace. Kapag tumawag sila, kailangan mong maging kalmado hanggat maaari. Instruksyon ni Miguel, huwag kang magagalit. Huwag kang magmamakaawa ng sobra. Kailangan nilang maniwala na kontrolado mo ang sitwasyon, na handa kang makipagnegosasyon. Ito ay isang laro, Mr. De Villa, isang laro ng isipan. Tumango si Alon. Paano si Tala? Kailangan kong malaman kung ligtas siya. That's your first priority, sang-ayon ni Miguel. Humingi ka ng proof of life. Sabihin mo, hindi ka maglalabas ng pera hanggat hindi mo naririnig ang boses niya. Kailangan nating pahabain ang usapan hanggat kaya natin. Bawat segundo ay mahalaga para sa amin. Habang naghihintay sila, ang tensyon sa loob ng silid ay halos nahihipo. Ang bawat tunog, ang pag-ulan sa labas, ang pag-type sa keyboard ng isang technician, ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan ay tila 10 beses na mas malakas. Si Liwayway ay hindi umalis sa tabi ni Alon. Gamit ang kanyang kaalaman sa psikolohiya, hindi lang si Alon ang kanyang tinutulungan. Tumutulong din siya sa team ni Miguel. Ang taong tumawag kanina
ay halatang hindi sanay. Sabi niya, mayroong arogansya sa tono niya, pero may bahid din ng kaba. Malamang, hindi siya ang utak. Mayroon pang iba. At base sa personal na atake sa'yo, malaki ang posibilidad na kilala ka ng taong iyon. Ang mga salita ni Liwayway ay nagbigay ng isang ideya kay Miguel. Sino ang may pinakamalaking galit sa'yo ngayon, Mr. De Villa? Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Elon. Halina! Nang biglang tumunog ang telepono, ang lahat ay napahinto. Ang lahat ng mata ay napunta sa teleponong nasa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan sina Alon at Miguel. Tumango ang detective. Huminga ng malalim si Alon. Pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. At sinagot ang tawag. Nena, saan na ang anak ko? Mukhang handa ka nang makipag-usap. Sabi ng pamilyar at binagong boses. Ang pera. Nasaan na? Hindi ako maglalabas ng kahit isang sentimo hanggat hindi ko naririnig ang boses ng anak ko. Mariing sabi ni Alon. Inaalala ang bawat instruksyon ni Miguel. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang kaluskos at isang maliit, nanginginig na boses. Di Daddy? Tala, anak, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Daddy, natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Kukunin ka ni Daddy. Pangako. Magpakatatag ka lang. Okay? Biglang nawala ang boses ni Tala at napalitan ng boses ng kidnapper. Narinig mo na siya. Ngayon, ang pera. Masyadong malaki ang 50 milyon, sabi ni Alon. Sinusunod ang script na binigay ni Miguel. Hindi ko kayang ipunin yan agad-agad. Habang nagsasalita si Alon, isang technician ang sumenyas kay Miguel. Gumagalaw ang mga daliri nito sa keyboard. Sinusubukang i-trace ang lokasyon. Problema mo na yan, De Villa. Kailangan ko ng oras. Sa sandaling iyon, may narinig si Alon sa background ng tawag. Isang tunog na pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy. Mahina lang ito, ngunit malinaw. Ang tunog ng kampana ng isang simbahan, isang partikular na himig na paulit-ulit. Bukas ng gabi, sabi ng boses sa telepono. Ihahatid mo ang pera. Mag-isa ka. Maghintay ka sa aming tawag para sa lokasyon. At biglang naputol ang linya. Nakuha niyo ba? Tanong ni Alon kay Miguel. Umiling ang technician. Masyadong mabilis, sir. Pero na-narrow down namin sa isang area sa bandang Bulacan. May narinig ako, sabi ni Elon. Isang kampana ng simbahan. May partikular na tunog. Nagkatinginan sina Liwayway at Miguel. Ang kampana ng Baraswain Church. Sabay nilang sabi, ang simbahan ay kilala sa natatanging himig ng kampana nito. Biglang tumunog ulit ang telepono ni Alon. Isang text message. Mula sa parehong numero. Walang salita. Isang litrato lang. Ang litrato ni Tala. Nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakatali ang kanyang mga kamay at sa kanyang bibig ay may busal. Biglang nagbago ang plano. Hindi na ito isang simpleng negosasyon. They're changing the game, sabi ni Miguel. Ang mukha ay naging seryoso. Hindi na sila maghihintay. The drop will be tomorrow. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Tumingin siya kay Alon. At kailangan naming gamitin ka bilang pain. Ang biyahe papuntang Bulacan ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Alon. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa passenger seat, nakapatong ang dalawang malalaking itim na duffel bag, puno ng pekeng pera na may kaunting tunay na pera sa ibabaw para magmukhang kapani-paniwala. Sa ilalim ng kanyang damit, nakakabit ang isang maliit na listening device. Sa kanyang tenga, isang halos hindi makitang earpiece. Naririnig mo ba kami, Alon? Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. We are 5 cars behind you. Huwag kang lilingon. Just act normal. Roger, sagot ni Alon. Ang boses ay tuyo at nanginginig.
Ang lokasyon ay isang abandonadong bodega sa isang liblib na bahagi ng Malolos, malapit sa lugar kung saan maririnig ang kampana ng baraswain. Ang gabi ay madilim, walang buwan, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga headlight ng kanyang kotse. Nang marating niya ang bodega, huminto siya gaya ng inutos. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Bumukas ang malaki at kinakalawang na gate ng bodega at isang lalaking nakamaskara ang sumenya sa kanya na ipasok ang kotse. Pumasok si Alon. Sa sandaling makapasok ang kotse, ang gate ay muling sumara ng may malakas na kalabog. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa bibig ng isang halimaw. Sa loob, dalawa pang lalaking nakamaskara ang naghihintay. Ang isa ay may peklat sa mukha. Ang isa ay malaki ang katawan. Ang mga goons na inupahan ni na Dante. Bumaba ka. Utos ng may peklat. Iwan mo ang susi sa ignition. Bumaba si Alon. Ang kanyang mga kamay ay nasa ere para ipakita na wala siyang dalang armas. Nasaan ang anak ko? Ang pera muna, sabi ng malaking lalaki. Lumalapit sa kotse at binubuksan ang pinto para kunin ang mga bag. Habang abala ang dalawa sa pagtingin sa pera, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang tumpok ng mga kalawangin na bakal. Isang pamilyar na anino, si Dante. Magaling di Villa. Mukhang marunong ka namang sumunod sa utos. Sabi ni Dante, tinatanggal ang kanyang maskara na may isang mamapanuyang ngisi. Dante, sabi ni Alon, ang galit ay nagsisimulang pumalit sa kanyang takot. Nasaan si Halina? Isang mabagal na palakpak ang narinig mula sa kadiliman. At mula doon, lumabas ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Si Halina. Ang itsura niya ay malayong-malayo na sa eleganteng babae na kanyang pinakasalan. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang baril. Sorpresa, mahal, sabi ni Halina. Ang boses ay puno ng lason. Nagustuhan mo ba ang munti kong regalo para sa ating anibersaryo? Hayop ka, Halina. Anong kasalanan ng bata sa'yo? Sigaw ni Alon. Ang kasalanan niya, ipinanganak siyang de Villa. Sagot ni Halina. Ang kasalanan niya ay siya ang dahilan kung bakit hindi naging akin ang lahat. Pero ngayon, babawiin ko ang dapat na sa akin. Ang perang yan, ang buhay mo. Ibigay niyo na ang anak ko. Putol ni Alon. Tumawa si Halina. Isang tawang nakakakilabot. Ang anak mo? Oo naman, heto na siya. Mula sa likod ng isa pang poste, kinaladkad ng lalaking may peklat si Tala. Ang bata ay umiiyak, nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Nang makita nito ang kanyang ama, ang mga mata nito ay nanlaki sa pag-asa at takot. Daddy! Ang sigaw na hindi marinig mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng plano, ang lahat ng instruksyon ni Miguel ay nawala sa isip ni Alon. Ang tanging nakikita niya lang ay ang kanyang anak na nasa panganib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na galit ng isang ama. Alon, huwag kang kikilos. Papasok na kami. Ang babala ni Miguel sa kanyang tenga. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling abala si Dante sa pagbubukas ng pangalawang bag at si Halina ay nagagalak sa kanyang tagumpay. Ang mga ilaw mula sa mga police car ay biglang sumilaw sa lahat ng sulok ng bodega. Ang mga sirena ay umalingaw-ngaw. Pulis! Bitawan ninyo ang mga armas nyo! Sigaw ni Miguel mula sa megaphone. Nagsimula ang kaguluhan. Ang dalawang goons ay agad na nagtaas ng kamay. Ngunit si Dante ay iba. Sa halip na sumuko, hinablot niya si Tala mula sa kasama. Tinanggal niya ang busal sa bibig nito at itinutok ang kanyang baril sa ulo ng bata. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Dante, ginagawang panangga ang nanginginig na katawan ni Tala. Isang maling galaw.
at pasasabugin ko ang ulo ng batang to. Napahinto ang lahat. Ang mga pulis ay nanatili sa kanilang posisyon. Si Alon ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang puso ay gustong lumabas sa kanyang dibdib. Si Halina, sa gitna ng gulat, ay napatakbo sa likod ni Dante. Ang hawak na baril ay nanginginig. Dante, anong ginagawa mo? Manahimik ka. Kasalanan mo to. Ako ang kunin mo. Sigaw ni Alon. Ang boses ay basag sa desperasyon. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang mga kamay ay nakataas. Ako ang may atraso sa'yo, hindi ba? Pera ang gusto nyo. Bitawan mo ang bata. Ako ang kunin mo. Daddy, huwag. Umiiyak na sigaw ni Tala. Tumingin si Dante mula kay Alon, papunta sa mga pulis. Alam niyang wala na siyang takas. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng purong desperasyon ng isang hayop na na-corner. Huwag kang hahakbang, Devia. Subukan mo. Banta ni Dante, mas lalong idiniin ang baril sa sentido ni Tala. Humarap si Alon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng ngunang determinasyon at pagmamakaawa. Handa siyang mamatay. Handa siyang ibigay ang lahat. Pakiusap, bulong niya. Nagpatuloy siya sa paghakbang. Dahan-dahan, bawat hakbang ay isang sugal sa buhay ng kanyang anak. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat. Halos hindi na mahinga. Ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihintay. Ang mga ilaw ng pulis ay nagpapaikot-ikot. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino na tila mga multong sumasayaw sa dingding. Sa gitna ng lahat ng ito, may 3 taong nakatayo sa isang tatsulok ng desperasyon. Si Dante, ang hayop na sugatan. Si Alon, ang amang handang magsakripisyo. At si Tala, ang munting bituin na nasa bingit ng kadiliman. Huwag kang lalapit, sabi. Muling sigaw ni Dante. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa gatilyo. Ngunit si Tala, na kanina lang ay paralisado sa takot, ay biglang nagkaroon ng isang sandali ng kalinawan. Sa gitna ng kanyang mga luha, naalala niya ang isa sa mga itinuro sa kanya ni Liwayway sa kanilang mga sesyon. Kahit gaano pa kadilim, Tala, sabi ni Liwayway sa kanyang isipan, laging meron kang liwanag sa loob mo. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang paggawa ng tama. Kahit na takot ka. Tumingin si Tala sa kanyang ama, na patuloy na lumalapit. Handang saluhin ang bala para sa kanya. Tumingin siya sa baril na nakatutok sa kanyang ulo. At isang desisyon ang nabuo sa kanyang munting puso. Hindi na siya magiging biktima. Sa sandaling bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Dante dahil sa pag-abante ni Alon, ginawa ni Tala ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ikinagat niya ng buong diin ang kamay ni Dante na nakatakip sa kanyang dibdib. Aray! Ang sigaw ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Dahil sa biglaang sakit, nawala ang kanyang konsentrasyon at lumuwag ang pagkakahawak niya sa baril at kay Tala. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Alon. Hindi na siya nag-isip. Sa isang kisap mata, tumakbo siya ng buong bilis. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, galit at pagmamahal para itulak si Dante palayo sa kanyang anak. Nagpag-ulong-gulong sila sa maruming sahig. Ang baril ay tumalsik sa isang sulok. Agad na kumilos ang mga pulis. Sinunggaban nila si Dante at ang 2 goons. Si Miguel mismo ang lumapit kay Halina na tila naparalisa sa isang sulok. Ang baril ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tapos na ang laro, Halina. Malamig na sabi ni Miguel habang pinupusasan ito. Ang mukha ni Halina ay isang maskara ng pagkagapi, isang halo ng galit, hindi paniniwala, at purong pagkamuhi na nakatutok sa nag-iisang tao, si Alon. Kahit habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alon.
Isang huling sumpa na walang tunog. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Alon. Sa sandaling tumalsik si Dante, ang tanging mundo na nakikita ni Alon ay ang kanyang anak. Agad niyang nilapitan si Tala na napaupo sa sahig. Nanginginig pa rin, ngunit ligtas na. Lumuhod siya sa harap nito. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang mukha, ang buhok, ang mga balikat nito na para bang sinusuri kung totoo nga ang lahat. Tala, anak ko. Ang basag niyang sabi, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng umagos. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Umiling si Tala. At sa pag-iling na yon, ang kanyang sariling mga luha ay bumuhos. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Daddy, hikbi niya. Mabilis na kinalagan ni Alon ang tali sa mga kamay ng kanyang anak. At pagkatapos, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng lahat ng emosyon na hindi kayang sabihin ng mga salita. Pagsisisi, pasasalamat, at isang pagmamahal na mas matibay pa sa bakal at mas malalim pa sa karagatan. Isinubsob ni Tala ang kanyang muka sa dibdib ng kanyang ama. Humahagulgol, nilalabas ang lahat ng takot na kanyang tiniis. Shhh! Nandito na si Daddy. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Paulit-ulit na bulong ni Alon habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Maya-maya, isang anino ang tumakip sa kanila. Napatingala si Alon. Nakatayo sa harap nila si Liwayway. Hindi niya alam kung paano o kailan ito nakapasok, ngunit naroon ito. Ang kanyang mukha ay basang-basa rin ng luha, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang ngiti ng purong ginhawa. Hindi na siya nag-atubili. Lumuhod si Liwayway at niyakap silang dalawa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng maruming sahig ng isang abandonadong bodega, sa gitna ng mga pulis at mga kriminal, 3 tao ang naging isa. Isang ama na muling natagpuan ang kanyang lakas, isang anak na muling natagpuan ang kanyang tapang, at isang babaeng naging kanilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang yakap ay isang tahimik na pangako. Isang pangako na ang lahat ng sakit ay maghihilom. Isang pangako na ang lahat ng basag na piraso ay muling mabubuo. Isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, tumayo si Alon sa harap ng isang malaking bintana, hindi sa Villa Amihan, kundi sa isang bagong bahay na mas maliit, mas simple, ngunit mas puno ng init. Sa labas, sa hardin, masayang naglalaro si Tala kasama ang bago nitong alagang tuta. Ang mga bangungot ay unti-unting dumadalang. Ang kanyang mga halakhak ay mas madalas nang naririnig. Mukhang masaya siya, sabi ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Ngumiti si Alon nang hindi lumilingon. Dahil sa'yo. Liway, utang ko sa'yo ang buhay niya. Ang buhay ko. Lumapit si Liwayway at tumayo sa tabi niya. Wala kang utang kanino man, Alon. Pinagdaanan niyo ito ng magkasama. Isang sulat ang dumating kaninang umaga. Isang subpuena mula sa korte. Ang petsa ng paglilitis kina Halina at Dante ay naitakda na. Ang huling kabanata ng kanilang bangungot ay malapit ng isara. Handa ka na ba? Tanong ni Liwayway. Tumingin si Alon kay Tala na ngayon ay masayang dinidiligan ng mga bulaklak. Tumingin siya kay Liwayway, ang babaeng naging kanyang bukang Liwayway. Oo, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kapayapaan at determinasyon. Handa na akong harapin ang nakaraan para sa aming kinabukasan. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga katotohanan ay hinihimay at ang katarungan ay hinahanap. Para kay Alon, ang bawat araw ng paglilitis ay isang pagbabalik tanaw sa bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Liwayway, ang kanyang anchor sa gitna ng unos. At sa bawat pagkakataon na kailangan niyang tumayo
para magbigay ng testimonya. Ang larawan ni Tala na naghihintay sa bahay ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Halina ay nanatiling mga mapagmataas hanggang sa huli. Pinapaniwala ang sarili na mayroon pa siyang takas. Ngunit ang mga ebidensya, ang mga testimonya, ang mga recording, ang mismong salaysay ni Tala na ibinigay sa isang child-friendly na paraan sa tulong ni Liwayway ay hindi maitatanggi. Dumating ang araw ng hatol. This court finds you, Halina Cruz and Dante Reyes, guilty beyond reasonable doubt for the crime of kidnapping for ransom and serious illegal detention. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay parang isang musika sa pandinig ni Alon. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Halina, ang paglaho ng kanyang kahambugan, na napalitan ng isang desperadong kawalan ng pag-asa. Habang inilalabas sila ng korte, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Ngunit wala nang galit sa mga mata ni Alon. Ang naroon na lang ay awa at isang pinal na pagsasara ng pinto sa nakaraan. Habang buhay na pagkakakulong, katarungan. Sa wakas, tapos na. Isang linggo pagkatapos ng hatol, dinala ni Alon si Tala sa isang pamilyar na lugar, isang sementeryo na may mga punong nagbibigay lilim at damuhang laging sariwa. Magkahawak kamay silang lumapit sa isang puntod na gawa sa puting marmol. Clarissa de Villa, minamahal na ina at asawa. Inilapag ni Tala ang isang bungkos ng puting rosas sa puntod. "Hi, Mami!" Mahinang sabi ng bata. "Okay na po kami ni Daddy. Hindi na po ako natatakot." Tumayo si Alon sa likod niya. Ang mga kamay ay nasa balikat ng kanyang anak. "Mahal," bulong niya sa hangin. "Patawarin mo ako kung natagalan. Pero ipinapangako ko sa'yo, aalagaan ko ang ating bituin." Hindi na siya muling luluha. Nanatili sila roon hanggang sa magsimulang bumaba ang araw, nagbabahagi ng mga kwento, ng mga ngangiti. Ito ay hindi isang pamamaalam. Ito ay isang pagbisita, isang pagpapakita na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal ay nananatili. Pagkalipas ng ilang buwan, ang hangin ay amoy alat at ang tunog ng mga alon ay naging kanilang musika. Dinala ni Alon si Tala at Liwayway sa paborito niyang beach resort, ang lugar kung saan niya unang ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa yumaong asawa. Ngunit ngayon, hindi ito isang lugar ng kalungkutan, kundi isang lugar ng pag-asa. Habang masayang nagtatampisaw si Tala sa dalampasigan, naglalakad sina Alon at Liwayway sa buhanginan. Ang kanilang mga anino ay pinahahaba ng papalubog na araw. "Alam mo, Liway," nagsimula si Alon, "ang puso ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Noong una kitang makilala, ang mundo ko ay isang mahaba at madilim na gabi. Si Tala ang nag-iisa kong bituin, ngunit kahit siya ay unti-unting nawawalan ng liwanag." Huminto siya at humarap kay Liwayway. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Pagkatapos, dumating ka. Ikaw ang naging bukang Liwayway. Ikaw ang nagbalik ng liwanag, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin." Ang mga mata ni Liwayway ay nagningning, sinasalamin ng gininto ang kulay ng langit. "Alon, tinulungan niyo rin akong maghilom. Ipinakita niyo sa akin na sa kabila ng lahat ng kadiliman sa mundo, ang pag-ibig at pag-asa ay palaging mas malakas. Gusto kong maranasan ang bawat bukang Liwayway kasama ka, Liway," sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Gusto kong bumuo ng isang bagong pamilya, kasama mo, kasama si Tala. Isang pamilyang binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan, tiwala at pagmamahal na pinagtibay ng panahon. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang nangiti na mas maliwanag pa sa papalubog na araw, sumagot si Liwayway. Dahan-dahang inilapit ni Alon
ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabi ng pasasalamat. Isang halik na nangangako ng habambuhay. Mami Liway, Daddy, halik kayo! Sigaw ni Tala mula sa pampang, kumakaway sa kanila. Naghiwalay sila nang nakangiti. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Liwayway. Tara na, sabi niya. At magkahawak kamay, tumakbo sila papalapit sa batang naghihintay sa kanila. Ang tatlong anino ay naging isa sa ilalim ng papalubog na araw. Sila ay hindi na isang ama at isang anak na nasaktan o isang psychologist at ang kanyang mga pasyente. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga pira-pirasong puso, pinagdugtong-dugtong ng katatagan, at ngayon ay buo na. Handang harapin ang anumang bagong umaga na darating ng magkakasama. At dito po nagtatapos ang kwento ng isang ama, isang anak, at ng isang bukang liwayway na nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti ni na Alon, Tala at Liwayway. Habang isinusulat ko ang kanilang salaysay, hindi ko rin maiwasang madama ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi palaging isang hardin ng mga bulaklak. May mga pagkakataong kailangan nating suungin ang isang masukal na gubat na puno ng tinik. Ngunit ito rin ang nagturo sa akin na ang puso ng tao, gaano man kalaki ang sugat, ay may walang hanggang kakayahang maghilom at muling magmahal. Naway sa kwentong ito, baunin natin ang isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa lakas na magpatawad, sa tapang na magtiwala muli, at sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay. Gaano man tayo kadapa, palaging may dahilan para bumangon. Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na inyong napulot? Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay hindi lamang mensahe, kundi inspirasyon na humuhubog sa mga susunod pa nating paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Ito po ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.